Isang mapagpala at magandang umaga po sa inyong lahat. At tayo po'y natitipon sa pagdiriwang ng misang ito, misa pasasalamat sa ika-32 taong anibersaryo ng pagkakatatag at pagkakatalaga ng ating simbahan, ang parokya ng Nativity of Our Lady. Nagpapasalamat tayo sa Diyos sa mga biyaya na ating natanggap itong nakaraang 32 taon sa sakripisyo ng mga taong nagtaguyod ng parokyang ito. Hindi lamang tayo ang nagpapasalamat, siyempre patuloy din nating kinikilala yung mga kontribusyon ng mga nauna nang naglingkod sa atin dito sa simbahang ito. At sa sama-samang pagsamba sa araw na ito yung ating dalangin na nawa patuloy tayong mapatatag sa ating pananampalataya at magkaroon ng panibagong sigla na harapin ang panibagong mga taon pa, yung maraming mga taon pa ng ating paglilingkod at pagsasama-sama bilang isang parokya. Kaya with that, palakpakan natin ang bawat isa. Nais kong simulan ng aking humilya sa pamamagitan ng pagbabahagi ng isang kwentong bukasyon. Kwento ito ni Ambo. Si Ambo ay namulat sa simbahan sa pamamagitan ng pagsama sa kanyang lola sa pagsisimba. At sa tuwing magsisimba sila, laging nakikita ni Ambo, siyempre, yung ilaw ng tabernakulo. Ayan. Na hindi namamatay, Minsan, hindi nakatiis si Ambo, tinanong niya yung kanyang lola. Sabi niya, "Lola, bakit po may ilaw parati yung dun sa altar, Bakit hindi pinapatay? Hindi ba magastos sa kuryente yan? Lalo na ngayon, ang mahal-mahal ng kuryente, Di ba yan napupundi, Ang sagot ng kanyang lola ay ito, "Kaya may ilaw dahil nandyan si Jesus." Kaya hindi namamatay ang ilaw sa tabernakulo para makita ng lahat ng tao na pupunta sa simbahan na yon ay bahay ni Jesus. At kapag bukas ang ilaw ng tabernakulo, nandoon si Jesus. Kung kaya't yun nga, alam mo na may tao, alam mo na nandiyan si Jesus dahil mayroong ilaw ang tabernakulo. Isang araw, pakagaling sa eskwela, dumaan uli si Ambo sa simbahan, hindi niya kasama yung kanyang lola. Natakot siya dahil sa unang pagkakataon nakita niya na walang ilaw ang tabernakulo. Ang tanong niya, nasaan na si Jesus? Wala na ba si Jesus sa tabernakulo? Maya-maya, nakita niya yung kanyang parish priest, may daladalang kandila, aandap-andap yung kandila, pero may liwanag. At inilagay ng pari yung kandila sa tabi ng tabernakulo. Napundi lang pala yung bumbilya. Minsan nangyayari naman po yan. Napupundi naman po talaga yan. Pero tumatak sa isipan ng bata ang kandilang daladala ng kanyang parish priest. Salamat, may ilaw na sa tabernakulo, nandoon pala si Jesus. Hindi naman pala umalis si Jesus. Dahil sa liwanag na dinala nung pari, aandap-andap, nakita ni Ambo na nandoon si Jesus. Kaya nga sabi ni Ambo, gusto ko ring magpari. Kasi kapag ako naging pari, sabi niya, sisiguraduhin ko na laging may ilaw ang tabernakulo. Mga kapatid, siguro yun ang gampanin ng simbahan, ang panatilihing nag-aalab ang puso kay Kristo. Hindi ba ito yung naramdaman ng dalawang alagad na patungong Emmaus? Nung una, hindi nila nakilala si Jesus. Nakilala lamang nila si Jesus nang naghati-hati na uli sila ng tinapay. Nakilala nila si Jesus nang nakipagkwentuhan sa kanila si Jesus. At dahil doon, nag-alab ang kanilang puso. The heart burned with passion.
nag-alab uli ang kanilang puso. At sa isang mundo at lipunan na puno ng dilim, maraming digmaan, maraming masasamang balita, kaguluhan, mga pagsubok, karamdaman, karanasan ng kasalanan, pwede talaga tayong mahulog sa kadiliman at kalungkutan. Tingnan nyo nga yung katabi nyo kung mukhang madilim at malungkot. Yan. Mukha bang madilim o maitim lang? No? Subalit simbahan tayo, no, inaanyayahan tayo na magdala ng liwanag sa isa't isa. At bilang simbahan, tayo ay magdadala at magiging asin ng mundo at liwanag ng sanlibutan. Maging asin ng mundo at liwanag ng sanlibutan. At papaano nga ba mapapanatili ang liwanag at apoy sa ating pananampalataya? Kagyat may naiisip akong tatlong bagay. No? Una, siguro mahalaga na magkaroon ng pagdiriwang. Pagdiriwang. Tayo ay simbahang nagdiriwang. No? Sa Ebanghelyo, narinig natin si Jesus na inanyayahan si Sakeo na magdiwang. Sabi ni Jesus, nais kong makituloy ngayon sa bahay mo. It is an invitation to celebrate. Pagdiriwang. No? Ipinagdiriwang natin parati sa loob ng simbahang ito ang pagpapakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus. Ngayon ay panahon ng Kwaresma, time of penitence. No? Pero ipinagdiriwang pa rin natin yung ating pagdiriwang ng Kwaresma ay hahantong pa rin doon sa pagdiriwang ng muling pagkabuhay ni Kristo. Kaya nga mahalaga na ang bawat bahagi ng ating buhay talagang ipinagdiriwang natin yung misteryo Pascual. At hindi nga ba kapag ipinagdiriwang natin ang mga sakramento, it is a celebration of the Paschal mystery of our Lord. Kapag pinagdiriwang sa loob ng simbahang itong binyag, unang komunyon, kumpil, kasal, ordinasyon ng pagpapari, parang wala pang naordinahang pari dito, no? Sa 32 years ng NOLPA, no? Wala pa. No? Pero sana magkaroon ng bukasyon. Umaasa ako sa mga altar server natin at iba pang mga kabataan na sana magkaroon din ng ordinasyon dito. Yung pagdiriwang ng mga may sakit, sa pagbisita natin sa mga may sakit, no? Yan ay tanda ng isang simbahang nagdiriwang. We celebrate. Kapag merong may birthday, nagsisimba tayo rito sa simbahang ito, nag-aalay tayo. No? Alam nyo, minsan naalala ko yung mga tagpo, no? Kung saan merong isang parishioner na lumapit sa akin. Sabi niya, Father, nakapagbenta po ako ng property ko. Kaya nandito po ako dahil magbibigay po ako ng share sa simbahan. Kasi na-bless ako ni Lord. Magdiriwang ako, hindi lang ako yung nagdiriwang kasi bahagi ng aking buhay ang simbahan. Kaya isi-share ko sa simbahan yung biyaya na aking natanggap. We are a church that must celebrate all the time. Bilang parokya, masaya tayong nasa simbahan. No? At meron dito talagang masayang laging nasa simbahan kasi maraming ganap. No? Minsan nga, halos sa simbahan na tumira. No? As a church, we celebrate the most important milestones of our lives. Sa simbahan tayo pumupunta kapag nakapasa tayo ng board exam, kapag meron tayong bagong trabaho, kapag meron tayong mga magagandang mga pagpapala at biyaya na natatanggap. Sa simbahan tayo nag-aalay, nag-aalab ang pananampalataya dahil sa pagdiriwang na ating ginagawa. Pangalawa, bilang simbahan, mahalaga rin na tayo rin ay maging daluyan ng paghilom. Bilang simbahan, bukas ang ating pinto dapat sa mga sugatan. Si Sakeo, alam natin, ay sa ating ebanghelyo ay sa tingin ng mga tao ay isang makasalanan dahil siya'y maniningil ng buwis. Pero
dahil sa pagtuloy ni Jesus sa kanyang tahanan, nahilom si Sakeo ni Jesus. Dahil pinatawad siya ng Panginoon at talagang tinanggap yung kanyang mga dating atraso. Binigyan siya ni Jesus ng panibagong pagkakataon na makapagsimula muli. Kahit pasabihin ng mga tao na nakikituloy siya sa bahay ng makasalanan, pero tumuloy pa rin si Jesus. Alam nyo, naalala ko dito yung kwento minsan ni Pope Francis, no, nang minsang sinabi niya na mayroong isang nanay na nagpunta sa simbahan, pabibinyagan yung kanyang anak. At dahil ang babaeng ito ay wala namang asawa, tinanggihan siya ng simbahan. Tandaan natin, kahit mahirap ang kalagayan, ang nanay na ito buong tapang na ipinagpatuloy ang kanyang pagbubuntis. Yun ang sabi ni Pope Francis. Hindi niya ipinalaglag yung bata na pwede sanang gawin ng isang nanay na nabuntis sa pagkadalaga o nabuntis ng walang ama, no, yung kanyang anak. Walang nagkasuway sila ng kanyang kasintahan. At sa harapan ng kahihiyan, buong tapang niyang pinanindigan ang kanyang pagiging ina. Sabi ni Pope Francis, anyone who goes to church must find doors that are open and not find people who wants to control the faith. Ang simbahan ba natin laging bukas? Hindi lamang bukas ang mga pinto. Bukas din ba ang puso ng mga nandito sa loob ng simbahan, ang mga mananampalataya, na tanggapin ng mga makasalanan? Mga minamahal, bilang simbahan, kailangan nating hanapin ang mga nawawala. At dadagdagan ko pa, hindi lang natin nahanapin ang mga nawawala, hahanapin din natin ang mga nagwawala. Sino ba yung mga nagwawala? Kung may kasama ka sa ministry na nanlalamig na sa ministry, kamustahin natin. Kung meron tayong kapamilya na hindi na nagsisimba, kamustahin mo. Akayin mo ulit pabalik. Si Jesus, pinatawad ang makasalanang si Sakeo, pinapanauli ang kalusugan ng mga may sakit, at hinanap ang mga tupang nawawala at nagwawala. Siguro yung mga nagwawala, yung mga nagre-rebelde, no? Yan. Kaya hanapin din natin sila. Patuloyin ulit natin sila. Panghuli, mahalaga yung paglilingkod. Dahil nga si Jesus ay naglingkod din. No? Sa huling hapunan, yun yung sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad. No? Magmahalan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo. At bago siya umakyat sa langit, ano yung sabi ni Jesus? Binyagan ninyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ibig sabihin, ang gampanin natin ay maglingkod sa isa't isa, maglingkod sa Diyos. At yung paglilingkod na yan, hindi lang basta paglilingkod, ha? Yan ay masayang paglilingkod. Hindi yung paglilingkod na nakasimangot, no? Kundi masayang naglilingkod, nag-aalay ng sarili, no? Sa gampanin ng simbahan. Minsan meron ako nakausap na naglilingkod sa simbahan, naglilingkod sa parokya. No? Sabi niya, alam mo Father, sabi niya ganon, humahaba siguro ang buhay ko dahil naglilingkod ako sa simbahan. Salamat sa Diyos, sabi ko sa kanya, at pakiramdam mo talagang humahaba ang iyong buhay. At tunay nga, no? Tumanda na rin kasi siya sa paglilingkod sa simbahan. Pero higit sa paglilingkod sa simbahan, mahalaga na maglilingkod din ng tama. No? Maglilingkod ng nagpapakumbaba, maglilingkod ng walang hinihinging kapalit, sapagkat para sa isang tunay na naglilingkod sa Diyos, sapat na nawang gantimpala yung ating mga biyaya at pagpapalang ibinibigay sa atin ng Diyos.
bilang konsekwensya ng ating paglilingkod. Kung may biyayang dumating sa iyo, salamat, mag-alay. Pero kung wala, maging masaya na rin sa iyong paglilingkod. Si Sakeo sa ating ebanghelyo, matapos siyang mahilog ng ating Panginoong Hesus, ano yung kanyang pangako? Ibabalik ko po sa mga dukha ang kalahati ng aking ari-arian. At kung ako'y may nadayang sino man, 4 na ibayo ang isa sa uli ko sa kanya. Imagine si Sakeo, matapos niyang maranasan ng paghilom, meron ding tinatawag na restorative aspect yung kanyang pagsisisi. Ibabalik niya yung kanyang mga nakuha at kung meron siyang nadaya, 4 times na isosaoli niya yung anumang bagay na nakuha niya sa kapwa niya. Ganun yung klase ng paglilingkod. Hindi nagbibilang, hindi naghahangad ng kapalit. Bagkos sapat ng biyaya at pagpapala ang konsolasyon na siya ay tinawag at pinatawad ng Panginoong Hesukristo. Tayo po ay 32 years ng parokya, no? At marami na rin tayong pinagdaanan. No? At sa misang ito, alalahanin natin ang sakripisyo ng lahat ng mga taong nagtaguyod para makarating tayo sa sandaling ito. No? Yung mga benefactors ng parokyang ito, both living and dead, yung mga buhay pa at mga namatay na, isama natin sila sa intensyon natin ng pasasalamat sa araw na ito. At nawa, tayo na pinagkatiwalaan na maglingkod, sa sandaling ito, patuloy nawang mapuspos ng sigla, no? Bilang isang simbahan, bilang isang parokya. Nawa, maging tagapagtaguyod tayo ng pagdiriwang, paghilom, at paglilingkod. Maligayang anibersaryo po ng ating parokya at nawa, hilingin natin sa Diyos na patuloy tayong maging masidhi sa ating mga pagdiriwang, paghilom, at paglilingkod. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.